kababayan natin nandito pa rin. Diba? Totoo. Yan naman talaga ang pagkakaisang matatawa. Ang napansin ko talaga sa Pilipino, no, tingnan mo, ang daming gwapo, ang daming magaganda. Pumalakpak nga mga gwapo! Ang mga magaganda! Hinahamon ko magsabi ng totoo, dahil totoo ang Pilipino. Lahat ng mga pangit! Oy, wala talagang pangit, ha? May pumalakpak. Siyempre, Diyos ko, tanungin mo yan sa magulang mo. Definitely, ang sasabihin, hindi yan totoo. Maganda ka, anak. Diba? Maraming salamat sa inyo. Kahit nakatayo tayo dyan, kahit naulanan tayo, nandyan pa rin kayo. Dahil nandito tayo para sa isang layunin. Yes! At saka ako, binabati ko lang lahat ang mga sumusubaybay sa atin sa kanilang mga online platforms. Kasi syempre, napakarami din natin dito mga nagulungan ng mga videos. Maraming salamat po sa inyo. Kasi syempre, this personal information din yan, di ba? Kaya maraming nakakapanood sa atin, maraming nakakarinig sa atin, maraming nakakarinig sa mga speakers na nagsasalita mula pa kanina hanggang ngayon, pati na rin sa ating mga entertainers. Ang alam mo pa, partner, kasama rin ang Team Online OFW. Di ba? Diba? Nakikinig at nanonood sa atin sila ng live. Diba? Kaya nga kanina merong nag-message sa akin, nanonood ako sa inyo nila, sabi gano'n. Talagang sweet naman. Di ba? Nakakatuwa naman kasi napapanood nila tayo online. And once again, ang daming nakatutok talaga sa ating mga camera ngayon. Sana huwag mo pong i-delete yan. Ako naman, sinasabi ko na yung mga camera na tumututok sa atin, i-focus nyo po para talagang makita yung tunay na maganda. Alam mo yun? Ano yun mo sabihin? Wala lang, gusto ko lang sabihin para talagang magkaalam-alam. Dalawa tayo dito eh, tapos parang sinasabi mo, isa lang ay lututok sa isa. Partner, alam mo naman, gusto kayo ba kita binutas ng partner? Mahal kaya kita. Ay nako, meron isang magsasalita at I'm sure, pagtatanggol ako ito. At magsasabi ito ng totoo. Oo, na maganda ako. Alam hindi kayo. Ladies and gentlemen, isa na naman speaker ang aming tatawagin para sa inyong lahat. Ladies and gentlemen, palakpakan na may kasamang sigawan for General Carlo Kita! Sabi ko palakpakan na may kasamang sigawan, di ba? Palakpakan naman! Magandang hapon sa inyo lahat. Kumusta kayo dyan? Buhay na buhay ang ating pagtitipon ngayon. At una kong ipaalam lang sa inyo, ako po ay isang retiradong general ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Army. Sa Ranger po at Infantry ng Philippine Army. Ang aking pong huling posisyon bago ako nag-retire noong 2013 ay ako po ang komandante ng Philippine Military Academy sa Baguio City. Ang saan ang mga kadete ang inuhubog namin na magkaroon ng tamang pundasyon ng right character para panindigan nila ang pagsiservisyo sa armed forces at sa ating taong bayan. Ang gathering po natin ito ay hindi bawal. Ito po ay legal na legal dahil peaceful assembly ang ating ginagawa ngayon. Nakasaad po ito sa ating konstitusyon. At lahat po tayo ay may karapatan na magpahayag, magsalita. Ayon po sa 1987 Constitution, specifically, ang Artikulo 3, Section 4, nakasaad po doon, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, of the press, or of the right of the people to peaceably assemble, kagaya ng ginagawa natin ito, to petition the government for redress
of grievances. Ayan po, yung mga grievances na hinahayag natin ngayon ay pinapahintulutan ng ating konstitusyon. Hindi po porke may mga nanawagan, alam po natin na kanya-kanya po tayong mga pananaw. Ang iba may pinipiling politiko, pero kung ako po ang tatanungin nyo, sa taong bayan po ako. Kung ang politiko ay gumawa ng masama, dapat lang siyang imbestigahan, parusahan. Naniniwala ba kayo dito? Tama po yan. Kaya yung sinabi ni Secretary Remulla na pag nagsigaw na o nagsalita ng BBM resign ay kakasuhan daw po. Mali po yun. Marami po, hindi po ako at lawyer, hindi po ako attorney. Pero nagtanong po tayo sa mga expert na mga abogado at yun po ay karapatan ng tao na magsalita. Hindi po inciting to sedition itong ginagawa natin. Dahil nakasaad doon, we have the right as a people to petition the government for redress of grievances. Yung mga pagnanakaw na ating nasaksihan. 42 years po ako sa government service. Nung ako po ay nasa dito po sa headquarters na ito, 2 beses po ako nasa dito, major ako at nung ako'y naging colonel. Uma-attend po ako ng mga budget deliberation sa Kongreso, sa Senado. Alam ko po ang patakaran doon. Kumbaga, ang hindi nakasulat pero sinusunod. Sabi nila, lalo na pagdating sa deliberasyon, I'll scratch your back, you scratch mine. Parang ganon. Minsan nasaksiyan ko, yung isang kongresista, panayang oppose doon sa budget ng DEX pa dati, no? Department of Education, Culture and Sport, na ngayon ay DepEd na. Abay, talagang grabe. Puro tanong, hindi makausap. 1 minute recess, Your Honor. Hindi 1 minute recess. Katawa dahil recess, papunta ako ng CR. Pero nung papunta ako ng CR, yung nag-o-oppose na kongresista, kausap yung sekretary ng DEX. Pinubumubulong, siyempre sanay tayo sa pag-eavesdrop, no? Dumilin ako ng konti, alam mo ang usapan? Ang usapan pala, gustong iparelieve nung congressman yung isang division school superintendent. Sabi naman nung secretary, ayokong banggitin kung sino. Sige, ako na ang bahala. Pagbalik, nag-resume. Sabi nung congressman na nag-oppose, I am withdrawing my opposition, Your Honor. Blackmail lahat ang labanan. Isa lang yun sa katotohanan na nangyari. Ngayon, dun sa programa, alam ko ang mga patakaran dyan dahil batin ako. Kadalasan ang pinakikialaman ng mga kongresita at mga kurap na politiko ay yung mga departamentong talamak ang korupsyon. Alam na natin yan kung ano. Nandiyan yung Department of Public Works and Highway, nandiyan yung Department of Agriculture, at marami pang iba. Yung mga pititsugin na maliliit lang ang budget, hindi pinapakialaman yan ng mga kongresista at ng mga taliwas na politiko. Tinatarget nila yung pwedeng magkarga. Kasama ang armed forces, actually tinatarget nila yan. Dahil ginagamit nila, may project, meron kaming napagawa, pero yung pala, maraming komisyon. At bumalik yung nakagang kipa. Actually yung kipa, nalimutan na yan ng tao. Unang karinig yung kipa, ako'y bata pa ng panahon
nung matandang Marcos, Para makalabas-pasok mo mamaya. tinatanong ko, ano kaya yung kickback? Hindi ba intindihan? Ha? Yung pala, yun ang posisyon. Sige lang. Pero bumalik, si Junior, siguro yung mga may edad na na-recall yung kickback, kaya nabuhay tuloy yung kasabihan, magpag-kickback, yan po ay komisyon. So, yung sabi ng mga sekretary na nagsasalita, sila Sekretary Pangantakan, Sekretary James Dixon, at iba pa, Sino pangalan niya? ano yung depensa, pati si Senator Lacson. Yun ang parinig eh. Eh bakit makikialam sa ICAM siya, sa inception? Eh pwede naman niyang ilagay doon sa NEC. Tang rin eh. Nalimutan ko din. Eh, kabisado nila. Huwag ilang din ang ilang tao, ako lang rin ang nangyari dyan. Ang pinapakailangan nila yung malaking departamento. Doon, tama yun, sa NEC pa lang, may pumapasok doon. Pero pagdating sa may camera, may pinapakialaman naman yan. At napakasikreto ng kanilang mga delegasyon. Kaya, i-demand natin ang transparency. Tama ba yun? I-demand natin ang transparency. Ang accountability. Ang justice. At ating hilingin na ipakulong ang mga dapat parusahan. Tama po yan, iisang hilingin natin. So wag po tayo makakot, ilahat po natin. Hindi po ito sitisyon o rebellion. At po natin ito. Hindi tayo nag-away, hindi gusto natin ang accountability. Unang-una, naniniwala ba kayo na ang taong bayan ang may power? Naniniwala ba kayo na ang pwersa ng mga nakaupo ay ibinigay lang ng taong bayan sa kanila? Naniniwala ba kayo na temporary lang ito at pwede natin gawin? Tama po kayo. May mga legal na pamamaraan dyan. At isa na to. Another po ay yung tinatawag na yung People's Initiative. Kaya po yung aming ginamit ay ayon sa batas. People's Initiative. Ito'y nagsimula sa Dutch People's Initiative. Pero nabuo ito dahil sa marami naging United People's Initiative siya. Dahil sa dami ng reklamo, iba't ibang affiliation, may mga Kristiyano, Katoliko, may mga Muslim, professional, retired, at mga aktibo na nagsiservisyo pa rin sa ating bansa. Totoo po yan, na pinahirap po lang natin yan, ang power na yan sa ating gobyerno. Dahil nakasaad din sa konstitusyon, ayon sa Article 2, Section 1, ang nakasaad doon, sinasabi, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanate from them. Tayo po yun, atin po namumula ang soberenya. Naniniwala ka kayo? Tama po kayo dyan. So, napakahalaga po dito yung sovereignty. Kaya ito ang ating karapatan na ipaglaban ang ating mga hinain. Kaya dapat ipagpatuloy natin. Ikalawang araw pa lang tayo dito. At alam ko mamaya madadagdagan po ito. So, even the US, para lang naipaiwatig sa inyo. Mga apoy na naaral ng Public Administration, Master in Public Administration, sa United States, isang taon po ako doon, sa Harvard Kennedy School po, sila isa sa topic na madalas na pinag-uusapan doon ay yung democratization effort nila. Pero may
double standard. Alam naman natin yun ang US. Ngayon sa kanila, ang prinsipyo nila, bago sila pumasok sa isang gobyernong soberenya at makialam, ang unang tinitingnan nila ay kung gumagana ba yung democratic institution. Yung mga organisasyon ba na nagsisikulo ng gumaganang republika at democracy ay nandoon sa bansang yun. Tinitingnan nila yung mga civil society. Nagpapangsyon na yan. Yung justice system. Nagpapangsyon na yan. Sa atin, yung mga iba, pending the law. Although nagpapangsyon ang ating justice system, hindi ito perfecto. Kaya nga, maririnig natin na mismo mga sekretary, senador, at ngayon, Congressman na, dinitulit sa ba, yung tinatawag na pending the law. Hinihintay sa inyo pa na o isang pultas na oy lunch. Hindi naman bawal sa kasi para patuloy. Pwede ko na kayo hindi kayo sigla sa taxation. Of course, hindi ako eh. So, kaso, ang US, dahil sinasabi nila, kapag nagsisimula ka mag-pray ang democracy sa isang bansa, ang prinsipyo nila, and even sa kanilang konstitusyon, ang saan sa kanila, na in fact, nung ginawa yung Commonwealth Constitution ng Pilipinas, hindi nila isinama itong prinsipyo na ito na nakasaad sa US Constitution. Yung right of the people to arm themselves and to initiate change. Pero wala sa Constitution natin yun. Kaya iba. No? Pero sa kanila nakasaad yan. Bakit? Sabi nila, when the government which is supposed to protect the freedom and rights of its people, when this or when the said government becomes the abuser, becomes the destroyer of the rights and freedom of the people, then the people has the right to change or even alter that very same government. Yan po, gusto mo natin bang magkaroon ng pagbabago? Of course, dapat na peaceful na pamamaraan. Kasi ito po yung konstitusyon natin. So dapat po, magsama-sama tayo at patuloy natin ipaglaban ang ating karapatan. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang kababayan! Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat. Palakpakan naman natin, syempre, ang thank you very much, General Carlo Kita. Maraming pong salamat. Maraming salamat po, General. Narinig nyo ba yun, mga kaibigan? Ang dalawang narinig nyo ba yun? Nalaman nyo na? Alam nyo na? Ako, bakit kayo no? Pero ito isa, bakit kayo sa sino ba yan? Ano ba yan? Nagtago ba na nakagawin na gusto sa akin? Alam ko may tao, pero sa dating niya, parang hindi pa. Parang golden lang. Ano po, ganda ko? Ha? Okay, maraming salamat sa inyo. Pero ngayon guys, meron tayong isa pang speaker. Diretso na natin po. Syempre, tatawagin pa natin ang chairman ng OFW Helpline Global. Wala nila ang kundi si Sir King